Okay, ang title natin is it right to honor the dead? Tama ba na ating parangalan ang mga patay? No? So, sa next slide, sabi dyan, God's law after death. Ito yung batas ni God. Kaninong batas? Kay God, no? Spirit shall separate from the body. The Bible says, the Bible declare, sabi dyan, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Sa Tagalog, ang katawan natin, dahil nagagaling ito sa alabog, kung mamatay ito, ay babalik sa alabog. But there is a certain part of our life, our body, na hindi po babalik sa alabog. Ano yun? Ang ating espiritu shall return to God who gave it. Ang ating espiritu ay kaluluwa, hindi po yan maghihiwalay. Babalik po yan doon sa nagbigay, no other than our Creator. Amen? Pero wala sinabi dyan na ang ating kaluluwa ay mag-stay pa dito after death. No? Kaya pag-usapan natin yan. Next slide, ating pag-usapan yung human diagram. No? Ang tao ay may tinatawag na spirit sa gitna. Ang pangalawa ay soul. No? Ang pangatlo ay body. No? Kung mapapansin ninyo, ang body nasa labas. No? Ang spirit nasa loob. Why? Because ang ating buhay ay, ang nagdala talaga niyan ay ang espiritu. Kasi yun ang binigay ng Diyos. No? Ang ibig sabihin, ang spirit natin is God conscious. Ano sabi ba? Ang ating espiritu ay yun ang conscious niya. Kaya ikaw nandito ka ngayon dahil hinahanap mo ang Panginoon, dahil mayroon kang espiritu na nagaling sa Kanya, at yun ang naging espiritu mo na lagi kang uhawa. You want to connect with God, and that is your spirit. Ano naman ang kaluluwa? Ang iyong kaluluwa naman ay nandyan ang mind, ang emotion, at saka will. No? Kung ikaw nag-desisyon, base mo sa iyong karunungan, i-analyze mo yan, that's your soul. At ang iyong emosyon, bakit ka nakaramdam ng sakit, kagalakan, o ano man yung naramdaman mo, because nandyan yung soul mo. Kaya doon sa langit, ang paparasahan, hindi ang body, ang iyong kaluluwa, sapagkat yun ang nagdadala ng iyong feelings. Kaya kung ang tao mamatay na, halimbawa ako ay mamatay na, nakalatay na, nakahadlusay na ako dyan, pag sipa-sipain naman yung katawan ko, paglatiguan naman yung katawan ko, hindi na yan makaramdam. Why? Sapagkat ang soul na siyang responsable sa emosyon ay nandoon na, haharap na sa Panginoon, at yan ang paparusahan ng Panginoon. The Bible says na sila ay magdurusa doon sa impyerno habang buhay. Kaya importante mga kapatid, maintindihan natin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Kaya sabi ng Biblia, you walk in the spirit, not by flesh. Sapagkat kung ang espiritu ang ating sundin, ang tanging desire niya ay ang maka-Diyos. At yun ang tanging desire niya sa paglalakad dito sa mundo ito. Kaya kung ikaw nakasunod sa dictate ng espiritu, it is impossible for you to commit always mistakes. At nandiyan yan sa Biblia. Ang akala ninyo, yan lang ay gawa-gawa ng science yan. Hindi nakalagay po sa 1 Thessalonians 5:23. Ano nakalagay dyan? And now, may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. You see? No? Nandiyan pala, nakalagay, nakahiwalay. No? God is the Trinity. Father, Son, and Holy Spirit. And then, tayong may mga anak niya, kaya we have also the triune body. Mayroon tayong espiritu, at mayroon tayong kaluluwa, at mayroon tayong katawan. Kapatid, kung ang iyong katawan ay inyong pinapaganda, nilulusyonan, at lagi kang nagpabikibelo, pinaganda mo, mas importante
pagandahin natin ang ating espiritu at kaluluwa. Kasi yan po ay ang haharap sa ating Panginoon. Pastor, ano ba ibig sabihin pagandahin natin espiritu at kaluluwa? Ibig sabihin, palaguin po sa pamagitan ng pagkain ng tinapay na may buhay. So, ngayon, ano ba dito ang bumalik doon sa langit, katulad ng binasa natin, no? Basahin na natin ulit sa summary of the story. May isang lalaking mayaman, nakadamit siyang kulay ube at linaw-linaw, namuhay siya na sa karamiang araw-araw. No? Now, itong story na binasa kanina, sa about Lazaro and the rich man, nang pinag-aralan mo mabuti ito, sabi ko, hindi ito parable. Hindi ito talinghaga. Kasi kung we say parable o talinghaga, it is a gawa-gawa at hangisip. Si Jesus Christ kasi gusto niya gumawa ng story na karamihan dito sa sanlibutan alam. So that is parable, but it has an heavenly meaning. Mayroon siya mensahe na i-convey niya, dadalhin siya ng story na kung saan nangyayari sa sanlibutan. No, karaniwan. Pero this time, sabi niya, there was. No? Ibig sabihin na may nangyari na may maong mayaman na kang damit siya. Kung papansin mo, nag-direct siya na there was. Ibig sabihin, true story which he has witnessed beforehand. Sa kanyang pagka-Diyos, sa walang hanggan siya ay nag-exist before he came into this world. Nakita niya na itong pangyayari na mayroong isang mayaman na nabubuhay at mayroon ding pobre na si Lazaro. Kaya ang tuwa sa kanyang salita, sabi niya, may isang lalaking mayaman, nagdamit siya ng kulay ube at pinong lino, namuhay sa karamihan araw-araw. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Ibig sabihin, sinurtit ko lang ito, mayroon sa kanyang pamumuhay bilang mayaman, mayroon ding nabubuhay na dukha. Ang pangalan ay si Lazaro. Saan sa niya nakatira? Nakatira diyan sa pintuan ng mayaman o sa gate ng mayaman. Ang tanging hangad niya ay makakain siya ng mga bungo. Dahil sa sobrang hirap niya, wala siyang makain, naghintay na lang siya. At ang sabi diyan, dagdag pa dyan sa kanyang kahirapan, ang dami niyang galis at ang mga aso ay nagliligpas sa kanya. Grabe naman ang hirap nung si Lazaro, no? Pero ang sabi diyan, nangyari na namatay. Namatay silang dalawa. Namatay dito sa sanlibutan na nakatira sila sa, sabihin natin, same place. Bago hindi pareho ang kanilang pinupuntahan. Tignan, kaya kailangan malaman mo kung saan ka pupunta after death. Nangyari nga ng lalaki, dukha namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang laking mayaman ay namatay din at nilibing. Sa Hades siya ay naghihirap. Kita ba? Namatay ang pobre. Kaagad siya ay dinala ng anghel doon sa kandungan ni Abraham. Ibig sabihin sa paradise. No? Pero si mayaman, saan siya lumampak? Lumampak siya sa Hades. Mamaya, pagkaralan natin what is Hades and what is the difference between Hades and the lake of fire. No? Kaya sabi siya, namatay ang pobre at kaagad siyang dinala ng kanyang anghel. No? Wala naman sinabi na namatay ang pobre. Nag-isip pa siya ng 40 days para kayo ay magdasal na maligtas siya mula sa purgatorio. Wala sinabi, no? Kaagad dinala siya ng anghel. Ibig sabihin, it is very true that we, the children of God, we have the guardian angels. Oras na mamatay ka, malabutan ka ng hininga, the guardian angel automatic dadalhin ka sa kaniyang paraiso dahil doon ka narapat dahil ikaw ay anak ng Diyos. John 1:12, if you receive Jesus Christ as your Savior, God gave you the right to become the Son of God. And if you are the Son of God, kung ikaw anak ng Diyos, tagapagmana ka sa kaniyang karyan. Sabihin mo, tagapagmana ako. Huwag mo ako ismulin. dapat i-confess mo lagi yan. I-proclaim mo ang word of God na ako ay tagapagmana. Hindi pwedeng i-ismulin niyo ako. Hindi mo yata alam. Anak ako ng hari. Sabi dyan, ano nangyari?
Sa 23, sa Hades siya ay naghihirap, yung mayaman. Sa paghihirap niya, tinatanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo, si Abraham, si Lazaro, nasa kanyang piling. Tumawag siya ng malakas, Amang Abraham, kahabagan mo po ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang ipalamig sa aking dila sapagkat ako'y lubhang nagdurusa sa naglagablab na buhay. Ito na. No? Kung ano yung ginawa mo sa sanlibutan, yun nadadalhin mo sa kabilang buhay. Sabi ng mayaman, nakita niya malayo-malayo. Magkakitaan din pala tayo, malayo nga lang. Sabi, Amang Abraham, kung pwede na, sugurin mo si Lazaro. Magdala ng one drop of water para ako'y malaligan kay grabe dito ang init. No? Mayaman siya sa lupa, milyonaryo, mayaman pa kay Saldico. Pero hindi man lang niya magawa pa-aircon ng inverno. Kaya totoo ng kasabihan na kung ikaw ay dumating sa mundo na wala, babalik ka rin na wala. Kaya kailangan paalagaan mo ang iyong dadalhin doon. Hindi pera. Sinabi talaga nila, si Lot naman baka matalino. Sabi niya, huwag kayo mag-impok na pera dito. Kasi pag mag-impok kayo ng pera dito, ay maraming kalawang at maraming mga magnanakaw. Kaya, ano lang, no, commercial, no? Please lang, kung mayroon kayong mga wallet o mga pahalagang bagay, huwag niyong babayaan na hindi niyo na, hawak, no? Kasi may nangyari na yung last event natin, may nawala ng wallet. No? So, hindi naman kasi lahat tao dito ay yung motibo ay tama. No? Hindi lahat dito ay na-born again. Yung iba, born against pa. Kaya, ingat-ingat lang kayo. No? At, so, intervention na, nasaan tayo? Dito, tumawag siya nang malakas kay Amang Abraham, kahabagan mo ako. Kahabagan mo ako. Sabi na, kahabagan mo ako, pero nung nasa lupa pa sila, si Lazaro ay nagpakaawa, nakahabagan mo ako. Pero by this time, siya na ang namakaawa, kahabagan mo ako. Kaya minsan talaga ang buhay sabi parang gulong eh. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Nung sa ganap na pamumuhay mo sa mundo nito, kawawa si Lazaro. Nagmakaawa, pero sa kabilang buhay naman, ay si mayaman naman nagmakaawa. Pero gusto kong ipasahe sa inyo, ng kayamanan po, ang kaligtasan, hindi dahil na ikaw pobre. Hindi ka rin na pong na-impero dahil sa kayamanan. Hindi ho yun. No? Ang kaligtasan mo is only by the grace of Jesus Christ. I always emphasize that through the death of Jesus Christ at the cross of Calvary. Noon si Jesus Christ at mahal sa krus ng Calvary, ang sinasabi niya, ato na yung mga kasalanan mo. Ako ay matuwid walang kasalanan, yung katuwiran ko sa iyo na. That is always the case. Na ang ating kaligtasan, it's always by the blood of Jesus Christ that was shed at the cross of Calvary. So sabi nito, kamaan mo ako, Amang Abraham. No? Ano ba sagot ni Abraham? Ngunit sinabi ni Abraham, anak pa rin ang tawag sa kanya. No? Kahit suwahin itong mayaman na ito, walang pakialam kasi itong mayaman na ito. Walang pakialam sa kapwa, walang pakialam sa Diyos, basta ang sarili lang niya, busogin niya. Siguro siya na ito. No? Anak! Alalahanin mo sa buong buhay mo. Buong buhay mo. Kita mo yung mayaman. Tinanggap mo ang lubos na mabubuting bagay. Sabi niya, ang lahat ng karanyaan, no? Lahat ng precious, tinanggap mo na. Pero naman si Lazaro, tinanggap ng masasamang bagay. Pero sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Sinabing, hindi lang nagdurusa, lubhang nagdurusa. Church, habang hindi ba ang lahat, pag-iisipan mo, what happens after death? Kasi ang kamatayan, walang accepted. Lahat tayo ay dadaan dyan. Una-una lang. Amen? Tiningnan ko si Ate Lulit. Sabi ko, ito yung medyo matanda nito, pero hindi ko yan yung sabihin. Kaya ako rin, may edad na rin. Pero alam mo ba, sa sementeryo,
mayroong pansyon. Alam mo yung pansyon? Ha? Mayroong maliit na pansyon, mayroon ding maliit na libingan, mayroon ding malaki. So, ibig sabihin, ang kamatayan na lumuli, kahit maliit pa. Amen? Kaya sinasabi ko yan dito, paghandaan mo si Mr. Kamatayan. Kasi minsan si Mr. Kamatayan, hindi nangangatot. Kusa lang ito, bumabasa. Katulad ng kapatid ko, kamuntog na siya. Kasi ang target ni Satanas, gulo naman siya ng inuman. Pero, malas ni Satanas, dahil ang kanyang paa at ang driver ng Innova hanggang ngayon, labis ng pagsisisi kasi nagpabayan. Kasi kahit wala na sa trabaho, wala pang trabaho, binabayaran sa sweldo. Ito ba? Yun na sila nagmamakao, ha? Okay. Pastor, ang haba ng introduction. Di ba? Alam kasi bibilisan natin ito. Comments for our study. The reality of death and eternity. Is it right to talk to the dead? Give honor to whom honor is due. The reality of death and eternity. After death, man is placed to his permanent destination. Ano? Sinasabi rito? Ano ang realidad ng kamatayan? After death, tayo po ay ilalagay na doon sa permanenteng lugar. Tandaan niya, ha? Permanenteng lugar. Bakit? Ang sabi ni Abraham, anak, alalahanin ko sa buong buhay mo, tinanggap mo ang lumos na mabuting bagay. Ganyan man si Lazaro tumanggap na masasamang bagay. So ngayon, inaaliw. At ikaw naman ay lubhang nagdurusa. Ito, very important. Bukod sa lahat ng bagay na ito, sa pagitan natin at sa iyo ay mayroong bangin. Dahil dito sila na naghangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makatawid. Maging sila na naghangad tumawid mula riyan patungo rito ay hindi makakatawid. Speaks already. Kaya after death, no second chance. Sabihin mo sa katabi mo, after death, no second chance. Because it speaks. Ang sabi ni Abraham, gusto kitang tuloran, pero may nakaharang na bangin. Na ang galing rito, hindi makatawid, papunta riyan, at ang nanggagaling riyan, hindi makatawid, papunta rito. Ibig sabihin, fix na ang ating destiny. Amen? Habang nandito tayo sa buhay na ito, siguraduhin natin na tayo ay hindi mapunta doon sa kinalagyan ng mayaman at siguraduhin natin na tayo po ay pupunta doon sa kandungan ni Abraham. Amen mo ba? Kasi there's no second chance. Kaya ang inyong pamisa, ang pangati, para ang inyong mahal sa buhay ay tatalon galing sa purgatorio papunta ng impyerno, wala na po yan. Mahal na bang pamisa magkano? Ayan, 1,000 pinakababayat eh. So wala na yan. Nakalagay ito, si Abraham na mismo. Di ba? One thing, sabi nila, pag tayo ay mamatay, ang sasalubong sa atin doon ay si San Pedro. Mali po yun. Sino ang sumalubong sa pobreng si Lazaro? Si Abraham po. Si Abraham po ang sasalubong sa atin. Why? Sapagkat Abraham is the father of faith. And we are saved by our faith. Kaya si Abraham ang sasalubong sa atin. Hindi po si San Pedro. Si San Pedro, may hawak daw susi yan, pero ang susi siguro, hindi yan doon. Kasi pinapahawak nila ng mamo, baka naman sasabungan yung susi na yan. Kaya wag na sambahin si San Pedro. Kasi hindi yan ang sasalubong sa amin doon. Si Abraham, pero huwag niyo sampahin si Abraham. Because si Abraham, kalibil natin. Tayo lahat ay mga anak ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. After death, man is placed to his permanent destination. Hebrews 9:27. Anong sinasabi? Memorize niyo ito. It is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Narinig niyo yan? It is appointed. Pag sinasabing it is appointed, it is God's batas. It is God's law na only once man die and then after that judgment. Wala nang sinasabi niya wala nang sinasabi na pwede pang ipagdasal, no? It is appointed for man once to die and after that judgment. Then
ang sinasabi ko sa sa inyo kanina, yung lalaking mayaman napunta sa Hades. Ano ba yung Hades? Impyerno ba yun? O ano? Basta ang nakalagay doon, may apoy. Pero kung ano yung kaibahan nila, ito, yung sunod na verse. Ang sabi na sa Revelation 20, then the death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Now, take note. Hades and death was thrown into the lake of fire. Lake of fire, lawa ng apoy. Ang kaibahan nila is that ang Hades, may amoy na yan, pero hindi katulad doon sa lake of fire. Lake nga lalangoy ka na doon Malas lang nila dahil hindi tuming apoy mo, ang apoy na lake. Revelation meaning, it is future. Parating pa yan, no? Ibig sabihin, ang lake of fire, hindi pa nag-exist. Ulitin ko, hindi pa nag-exist sapagkat ito mo ay revelation. At sa final judgment, ang sabi diyan, death and Hades. Ang kamatayan, ang namatay sa aeroplano sa kalawakan, namatay sa lupa, namatay sa ilalim sa lupa, namatay sa dagat, ang sabi diyan, were thrown into the lake of fire, including the Hades were thrown into the lake of fire. Meaning to say, the lake of fire is the permanent dwelling place of the devil. Understand? Yun ay nakalaan para sa diablo. But because men follow the devil, that's why men also were thrown into the lake of fire. So mga kapatid, mamili ka na kung sinong amo mo ngayon. No? Kung self mo ba o devil ba, for sure, kung yan ang amo mo, you are destined to the lake of fire. And that is permanent. Forever na yan. Millions, billions of years. Yun ang nakalagay sa Biblia. Eternity. That is the reality of eternity. Eternity meaning, hindi mo na mabilang ang mga tao. Mayroon nagsabi, ang eternity raw, lahat daw ng buhangin sa Hawaii, na sa lahat ng mga beaches of the world, bawat butil ng hangin, 1 year na. So, i-count mo yan, bawat butil, that is 1 year. That is, paano mo mapabilang no, eternity? So, yung kung gano'ng i-figure out mo yun, no? So, that is the reality of eternity. But ang sabi sa huli, anyone whose name was not found in the written in the book of life was thrown in the lake of fire. Si God, meron siyang libro. Mas terrorist kung sa pumilik ba. Kung sino na i-instruct yun lang ang pakasok qualified sa paraiso. Kung hindi ka nakarestro doon, kulong ka, and therefore, sabi ni God, I never knew you. Depart from me into the lake of fire. Kaya siguraduhin mo ngayon pa lang, magpalispa ka na para hindi ka kulong. And there's no other way na magusta ang inyong pangalan doon sa langit except by recognizing that Jesus Christ is your King. Kaya ang sabi ni Jesus Christ nung napunta siya rito, first message niya, repent for the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin na, magsisi na kayo kasi ang kaharian ng Diyos. In other words, ang kaharian ko nandito na. If you accept me as king, then you belong to my kingdom. Pero if you not accept me as king, you reject me, then I will also reject you. Amen. Number 30, prayer is not granted anymore. After death, prayer is not granted anymore. Wala na. Tayo mga buhay nagdasal para sa mga patay. Baliktad rin ba? Ang patay ang nagdasal para sa mga buhay. Ang sabi niya, pero hindi man, mabigyan ako ng iskapirasong tubig. Pangala kong request, hinihiling ko sa Ama. Subuhin mo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Ito sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Subuhin mo siya kung magbabala sa kanila. Nandito, huwag sila mapunta sa datong ito ng pagdunusa. Nag-request na siya. Hindi pala kaya ang tubig. Kaya mga Abraham, pwede ba papuntahin mo si Lazaro doon sa bahay ng ating ama?
Kasi mayroon akong 5 kapatid doon. Naklasabit ko rin. Maasarili rin. Wala nang makialam sa kapwa. Wala nang makialam sa Diyos. Please na, kapuntahin ko upang sila ay magbibigay ng bawala. So, hindi pwede tayo manalangin. Sila ang nanalangin. Maaga kasi yung namatay yung nanay ko. I was 12 years old. Sa hirap ng buhay ko, dahil hindi ako makapag-aral, sabi ko, nandiyan ka ba, Nay? Tulungan mo ako, Nay. Sa hirap ng buhay ko. Nakalingon-lingon ako sa buhay ka pa ba? Nakakita mo ba kami rito, Nay? Oo. Nakarelate ba kayo niyan? Mayroon kayong namatay ng mga magulang. Sometimes, you desire to be helped by your loved ones, departed loved ones. No? Pero, only to find out na dito pala sa Biblia, wala. No? Umaasa lang sila talaga doon sa tulong ng ating Panginoon. So, second request. The children say, Lazaro, to go to my ancestral house to my 5 siblings. Heresy. Kung granted pa. Sabi ni Abraham sa kanya, ando na ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta. Nandito na sa Biblia. Invite mo na nga sila sa prayer meeting at Bible study ni Pastor Solo. Let them hear. Amen. Nandito na sa Biblia. Ang ngayon, malis lang ng iba na hindi pinaalagahan ng Biblia. Nakalagay lang sa ibabaw ng kabinet. Minsan dinaamag na. Kasi hindi minabasa. House. Tinitira ako ni Pastora. Nandito na! Sabi ni Abraham. Hayaan mo sila nakikinig sa kanila. Tapos, sabi nito, sinabi ni Abraham sa kanya, kung hindi, mayroong pang na-omit dito. Sabi kasi ni Richman, no, hindi yan sapat. Di ba may mga tao ngayon, hindi raw sapat ang Biblia, kagawa lang ng tao. Di ba? Pareho ng prinsipyo ni mayaman. Sabi ni Abraham, let them hear the word of God. No, hindi yan sapat. Sabi ni Abraham, kung hindi pakinggan si Moses at ang mga propeta, hindi rin sila kahit na may isa pang bumangon mula sa mga patay. Kung hindi sila makikinig sa Bible study ni Pastor Solo, kahit may isa pang mabuhay sa patay na, halimbawa, naglamay tayo doon, dito. No? Biglang bumangon niya. Baka ikaw tapunang tumalon doon sa paso. Diba? Paano mo pakinggan? Wala yung prinsipyo ng mayaman na kailangan talaga may mabuhay nila sa mga patay at sila ang warning doon. No, hindi. Kasi, lalo ang mga tao magkagulatan. Okay, iwanan natin yan. Number 2, is it right to talk to the devil? Sino ba sa inyo? Ay, punta sa inyo sa Mindelo kahapon. Nagdala ng indila ko. Sa nagdala ng pagkain mo. Tapos nagsalsado kayo doon. Kinakawasan niya yung tatay at taning mahal sa buhay mo. Ay, natito na ang pagkain. Ito, sarap to. Ito, paborito mo. Ulit sa manang. Ganon yung biyanan ko na lalaki eh. Araw-araw pumunta doon sa pansyon ng aking biyanan na babae. Dala-dala ng tinapay galing sa Julie. Kasi yung sa Julie's Bake Shop, kasi yun yung paborito. Araw-araw yun. Pariwala niya, nakakatagpuin siya doon. Wala na. Sabi mo, erase. Wala yan. Wala sa Biblia. God forbids people to communicate to the dead. Ayaw ng Diyos na magpag-usap ka sa patay. Here is the verse. Sino man sa inyo, huwag magsusunod ng kanyang anak bilang handol. Huwag kayong manghuhunga. Huwag gagawin yung ginagawa ng mga mangkukulang, ang mga mananawas. Sino ba sa inyo nagkapunta ng albularyo, nagpatawas, no?
Kasi ako dati, nagpatawas ako sa nanay. Yung tawas kasi pagka matuyok na yan, uy, may kurting puno. Siguro na buyagan na, ba na buyagan? Ha? Na? Matanda? Ewan ko ano. Kung baga na ano ka nausap ko ka kasi mahirap muna ka. Pero kasi yung tawas pa lang talaga, pag sinuluto yan, ano yan, magbuhay ka ng mga mapa-mapa. Sabi nito, huwag kayo magpatawas. Sumasembole sa Espiritu ng ito, ay pasahin nga ninyo. Huwag kayo sumanggol sa Espiritu ng sino ba? Huwag kayo, do not talk to the dead. God forbids it. Sapagkat sino mang gumagawa sa alinmang ito ay kasungklam-sungklam kay Yahweh na iyong Diyos. Pagkatandaan ninyo, iyan ang dahilan kaya niya itinabong ang mga nakitira sa lupaing pupuntahan niyo. Why is it that Joshua drive out the inhabitants of Canaan land? Bakit pinalis yung mga tao dati sa Israel? No? Kasi yan mga ginagawa nila. Naghandog ng kanilang mga anak, pinapatay, sa mangkukulang, nakipag-usap sa mga patay. Bawal maghandog para sa patay. Next slide. Number 14, hindi ko po ito kinain habang nagdalamhati ako. Hindi ko ito ginagalaw habang itinuturing kong marumi. At hindi po ito hinahandog sa patay. Ang Panginoong aking Diyos, susunod po kayo. Ginawa ko ang lahat ng inutos niyo sa amin. Sundin natin ang Panginoon. Huwag maghandog sa patay. Next slide. Paano yung mga kaluluwa nagbabalik? Totoo ba yan? Alam niyo, ito kapatid ko na pinakilala ko sa inyo. When my mother died, she was only 3 years old. Then, ay sinusundan niya ito, babae rin, sumunod sa akin. She was 8 years old. Naiwan sila sa bukid namin. Tapos, kakapatay lang nanay ko. Parang na-edit siya, nakatulog siya, pero parang real din na bumalik yung nanay ko at nagsabi sa kanya, Ida, alagaan mo si Tanda. Tata ko nga lang nito yung mas matanda sa kanya, Ida, alagaan mo ang kapatid mo. Totoo talaga, nagbabalik, no? Last Friday, pumunta si Teacher Julie sa bahay. Please lang, huwag kayong maglabas-labas. Pumunta si Teacher Jolie sa bahay doon sa mission house ng kapako na tinirahan ni Mildred. Sabi niya, yung mission house kasi na yun, pre-war pa. Yung nga ay hospital ng mga sundalo, mga kapako, maraming namatay doon. Sabi ni Julie, yung mga borders daw doon, minsan, minuwalta. Kasi ako nakatulog, yung kumot ay hinihila doon sa baba na hindi alam kung sino nag-hila. Nalaglag talaga sa kama. Totoo yan. Sabi ng totoo talaga. Tapos na-interview mo na yung bata mismo na pastor, 5 years old. Ang bata na 5 years old, bihira magsinwaling yan. Sabi, Daddy, there was a white lady talk to me a while ago. Magagawa ba ng bata yan? Kinikilabutan talaga ako. In Jesus' name. Diba? Bakit may pangyayari? Totoo yan. Totoo yan. Pero the purpose of the devil is to distract you. Ang gusto niya maniwala ka sa kanya. Basa. Hindi ito kapalataka. Sapagkat si Satanas man ay nakukulwal ang hilong ng liwanag. Hindi katakataka yan. Yung mga multo na andyan sa Bible. Jesus Christ, while walking on the surface of the sea, the disciples said, Jesus, a ghost. Sabi ni Jesus, don't be afraid. I am not a ghost. I am the Son of God. Nandiyan, nakalagan talaga. Natakot pa kayo sa multo? Ito yung sasabihin ko sa mga takot ng gabi sa multo. Kung takot ka sa multo,
We are afraid more than we are afraid. Mas takot sila kaysa tayo ay takot sa kanila. Takot sila sa atin. Hindi. Sapagkat pagtingin nila sa atin, ang makikita nila ay ang liwanag ni Jesus Christ, because Jesus Christ is the King sitting in the throne of our hearts. Nag-imaris ng ilaw yan. At kung hindi sila lalayo, masusunog sila because of the presence of the Holy Spirit inside of their hearts. Amen. Kaya huwag kang matakot, sila ang matakot sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot, sila ang dapat matakot sa'yo. Oh, no, I don't know. Tapusin na natin to. Paliwanag na. What is reality or number? Tama yun. Huwag ka matakot. Nandyan sila. Kasi dito, nagsaksi sa Satanas eh. Nandyan yung mga kurhos niya, mga anghel niya. Nandito, naging demonyo yan. Kaya, pagbawa tayo, si nanay at si tatay, para na paniwala ka niya, gagawin niya, i-clone niya. Ulitin ko. Gagawin na mga demonyo, i-clone. Kaya makita mo, uy, si tagpuan yung kapitbahay mo, nandun. Ayun pala, cloning na demon yun. Para maniwala sa kanya, matakot ka sa kanya, yung pain mo hindi na doon sa langit, sa Diyos, nandun na sa dibit, makapangyarihan talaga ang dibit. Ako, makita ko. Ito pala yun. Tumawag ng isang linggo yung kinakapatid namin sa Hong Kong, DH. Si Jing ang pangalan, Jocelyn, no? Sabi niya, namatay ang amo ko nung nakaraang taon. Ang amo kong lalaki. Tapos yung buong floor, hindi na sila makatulog doon ng babae at saka siya. Kasi, alam kong bakit? Biglang may gumagalaw sa mga plato. At ito ang very interesting. Yung baby, bigla nag-on. Nagsalamat hindi man nakasaksak. Kaya sabi niya, kami at sa kanyang among babae, nag-backprint kami doon sa condo unit na yun. Doon na kami sa kabilang condo unit. Okay, tama? Nagmanifest talaga ang devil. Devil is a real enemy. But don't be afraid. Because the Bible says, greater is He that is in us than he that is in the world. Yan na kinalapakan natin ng Panginoon. Ang iba sa inyo, hindi pumalangpak. Hindi yata kayo naniwala eh. Taksa na tayo. Magulun lang. Itinakda. Tapos na yan kanina. Next. Give honor to whom honor is due. Sabi kanina sa topic natin, is it right to honor the dead? Pwede bang parangalan ang mga patay? Pwede kayo doon sa cemetery, sa ibabaw ng puntod, mag-ano kayo, pero banding dala. Amen? Kasi hindi kayo ng kandila. Parangalan ninyo, in a way na, andito pa si nanay, napakaganda yung mga ihemblo iniwan niya sa akin, nagmarka sa akin ng pag-alaga niya, mga gano'n-gano'n yan. Pero ang parangal, ang parangal na highest honor is only belongs to God. Amen. Amen? Ang parangal na pinakamataas, marapat lamang sa ating tagapaglikha. Huwag mong ibigay sa tao, sa mga deads. Wow. Pwede natin alalahanin sila, being an example, pwede mong idikit doon sa mga dingding, mga picture niya so that you will remember, you will reminisce the good deeds. Pero never that you are going to worship them, never that you are going to idolize them, because if you idolize them, tandaan ninyo, you are just like replacing the God who created the universe. That is the first commandment of Yahweh. Don't worship other gods before me. Sabi na sa Exodus 20, huwag ka magkaroon ng Diyos maliban sa akin. Kahit mga graven images, ang mga larawan na likha ng tao, huwag. Lalo sa mga nabaptize hapon, kung mayroon pa kayong mga larawan, image na dyan sa inyong bahay,
dudurugin natin yan. Pero huwag kayo magsusunog ng duro kasi papalikan kayo yan. Dalhin nyo sa bahay, sa akin, sama-sama nating durugo. We will pray first, people. We are going to break down those idols. Sabi yan, ano ba itong pagka-sentence ko dito? People who did not honor that, they were punished. Ang mga tao nagparangal sa mga santo, pero hindi pinarangalan ang Diyos, they were punished. Sabi dyan, kahit nakilala nila ang Diyos, hindi nila pinarangalan bilang Diyos, may pasalamatan man. Sa halip sila ay naghaka-haka, sa halip sila naghaka-haka na mga bagay na walang kapuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip, dinatalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinampa nila ay pangalangayan ng mga tao pa'y kamatayan, ang mga ibon, ang mga hayop na lumalagad, at ang mga hayop na magumagawa. Ano nangyari dito? Sabi sa Roma, sinasamba nila ang mga tao, mga imahe, ibon, larawan na may kamatayan. Hindi nila sinamba ang Diyos na wala kamatayan. Next slide, sabi dyan, papakusahan ng Diyos ang hindi nagparangal sa Kanya. 25, tinatalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglilingkuran ang mga nilikha sa halip na ang nilikha. True or not? Hindi sinasamba nila ang mga nilikha. They worship the creatures rather than the Creator. That's why the Philippines is always lugod. Sapagkat ang Pilipinas, it's not the only Christian in the province, and yet we are not worshiping the true God. We are worshiping the idols. Ang sabi nito, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagdanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparanan, at sa halip sa kapwa babae sila nagkikipag-ugnayan. Saan nagagaling ang mga tomboy? Saan nagagaling ang mga bakla? Dahil dito na hindi nila kinilala ang Diyos na siyang lumikha. Sa halip sila ay kinilala, sinasamba ang mga nilikha. That's why hinayaan na sila ng Diyos na maging bakla, na maging tomboy. Kaya sa Amerika, sabi na Trump, dalawa lang dapat, male at female. Kung mayroon pang pangatlo, pang-apat, kriminal na yan. May San Tosino dito sa Pilipinas, may dalawang lalaki, nagpakasal at binibless naman din ng mga religious leaders na sila naman daw kuno ang totoo. My God, help the Philippines. Ganun din ang mga lalaki. Ayaw na nila nakapagtalik sa mga babae. Ayon sa likas na kapangalan at sa kanilang kapwa lalaki, sila ay nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya putarusahan ng nararapat sa kanilang masamang gawa. Sabi ko sa inyo, God will punish them. Because of the only reason why they don't acknowledge, they don't give honor to whom honor is due. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi kung gawin mo man ang pagsamba at pagkilala sa mga Diyos-Diyosan ito, ang sabi ni God, until your fourth generation, I will visit the iniquities. Ibig sabihin, iniquities, sumpa. Yan. So, sumpain ng Diyos ang iyong ikaupat na mga first apo, second apo, third apo, ikaput na apo. God will curse because pinalitan mo siya. Kita, review. What's the reality of death and eternity? Ito pag-usapan natin yan. It is right to talk to the dead. No way. Give honor to whom honor is due. Last, our final destination. Pagdating ni Jesucristo bilang hari at tipunin sa harapan niya, ang lahat ng mga bansa, take note, lahat ng mga bansa, kanyang pupukurin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Pagdating ni Jesus Christ, katulad siya ng pastol, na ihiwalay niya ang tupa, kanan, ihiwalay niya ang kambing, kaliwa. What's the difference between the sheep and the goat?
Ang tupa kasi maamo. Piling-pili ang mga damo. Pero yung kambing, lamon lang ng lamon. Nguyak lang ng nguyak, walang pili, no? Ang kambing, mariklabador. Mayroong kambing kami, no? Minsan, pagka kinatay namin, nagmumura na eh. Ah. Inilagay niya sa kanyang kanan ang mga tumba at sa kaliwa naman ang kambing. Kaya sasabihin ng hari ng nasa sa kanan niya, halin kayo! Kayong nasa kanan! Kayong taga-ama kayo! Halin kayo! Mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kaharian na hinanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Wow! Ito yung makabawin tayo sa mga magnanakaw na yan. Yung mga blood control na yan, na responsable na kumikbak ng bilyon-bilyon. Sapagkat pagdating ng hari ni Jesus Christ o doon sa final judgment, sabi niya, kayo mga totoong mananampalataya. Kayo nga sa kanan, mga tupa ko kayo. Hali kayo, pagmanahin na ninyo ang kaharian paradise na nakalaan na before, since the creation of the world. Grabe ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. No? Hindi ka pa pinanganak, may nakahanda na sa iyo na mansion. Amen. Kaya pagigihan mo, sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, pagigihan mo paggalingkod sa Diyos. That is our destination. Where's the new version? Sabi sa John 14:1, if it were not so, I would have told you that I will go to prepare a place for you, and then if I prepare the place for you, I will come again, and receive you unto myself, and wherever I am, there you will be also. Ang sabi sa Tagalog, sabi ni Jesus Christ, from the words of Jesus mismo, pupunta ako doon, paghanda ko kayo ng matitirahan. At kung matapos ko na ang paghanda, babalikan kayo, tatanggapin ko kayo, at hindi na tayo magkahiwalay kung saan ako nandoon din kayo. Amen. Amen? Memorize nyo yun? Mag-memorize na kayo. Mga nag-baptize ka ako, tinanong ko, may na-memorize kayo isang bersikulo, isa lang ang mayroon eh. Bakit sa luto, memorize natin yung number? Bakit bersikulo hindi? Diba? Okay, matapos na. Sasabihin ko naman sa mga kaliwa, sa mga kambing, lumayo kayo sa harapan mo, kayo na may sinumpa. Sabi ko sa inyo, mga sinumpa eh. Doon kayo sa apoy na di mamamatay, na hinanda para sa diablo. Makinig kayo. Para kanino nga po? Ano na talaga dyan? Doon kayo sa apoy na hindi mamatay, hinanda para sa diablo. Sabi ko sa inyo kanina, the lake of fire, at kanyang mga kampon. The lake of fire is designed as dwelling place of the devil because man cast his allegiance to the devil instead of giving his allegiance to the Creator, to the devil. That's why ang sabi niya, magsama na kayo, mga kampon ni Satanas. Hari nawa, maligtas yung mga nangurako kasi balang araw makaganti tayo sa kanila. Doon sila ikukulong sa tirahan. Diablo. Sabi ng Biblia, their teeth gnashing day and night. Ano yung nasa yung tuko-tuko? Ay, tulong! Day and night, you will hear that. Kasi sobra ang parusanan. Si Lord mabait. Mapasensya. Magpatawan. Pero pag abusuhin mo, mahirap kalaban si Lord. Amen? Let's pray. Father, manalangin tayo. At see to it your relationship is right before God. Father, thank you very much for your word today na kami po ay na-enlighten kahit paano kung ano, what's life after death, O Lord God. I pray for my people, your people in this Abba family, that we should go in the right way, which is our destiny to be in your kingdom.
We want to hear the words of Jesus Christ. Welcome, thou good and faithful servants. Enter thou into the joy of the Lord. In Jesus' name. So kaya mga listeners, kailangan niyo tanggapin si Jesus Christ as your personal Lord and Savior. There's no other way to be saved except to receive Jesus Christ, because the Bible says Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Thank you. God bless you.